sa mga sementeryo. Ang dami ko pong nakikitang mga bata pa namatay dito sa sementeryong to. Wala pang 30s, wala pang 20s. No? Grabe. Ang buhay po talaga natin, guys, no? Naku, bakit yung ano? Ba't binuksan yung cheese cars ng patay? Oh no! Saan ko nakailam yan, guys? Yun, no? Naisip ko. Wala pong tao dito, guys. Ako lang po. Ano yan? May tao ba dyan? No, naisip ko lang, guys. Oh my gosh, oh my gosh. Sabihin OA na lang. Lumagalaw yung yero, guys. Wala naman tao, gabi na. Pag gabi na po, wala na pang tao dito. Nag-uwian yung mga dumalo. Ba't ganun? Ang creepy. Yun nga, guys, balik tayo dun sa realidad natin. Pero sana bago ang lahat ay, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hindi na po ako magpapahaba ng intro mula ngayon. Kasi total marami na rin nakakakilala sa ating kamaster. Kung yung mga dahilan kung ba't puro sementeryo ang binablog ko. Yun nga po, para talaga sa reality. Pero i-like mo yung video ito at sana tapusin mo hanggang katapusan kasi isasama ko na rito yung puntod ni Mahal para sa kinabukasan. Yun nga, guys, sana tinatapos nyo po yung video hanggang katapusan kasi hindi naman po umaabot ng 30 minutes yung video natin, pero depende pa rin. Tapos meron din ako nakita rito, ang bata pa, maitsura pa naman, oh. Namatay siya ng January 1, 2022, guys. Grabe, ano kaya kinamatay nito, no? Ito naman, guys, parang may nagbukas. Ay, tabi-tabi po. Ay, guys, may papakita ko sa inyo, ang ganda. Ito, oh. Teka, buksan natin flash. Ang ganda po ng kanyang ano, pagkaka-musideo. Ayan, oh. Familia de Leon, 1835. Ay, ang galing. Ay, hindi po ako nandito para manggulo. Nagandahan lang po. Ay, guys, grabe. Pang angel. Grabe, no? Ang tagal na, 1835. Tapos meron dito pastila na nakasulat. Non omnis moriar, padres queridos, vuestros hijos ol dedicaros este modesto monumento, creen cumplir con un sagrado deber perpetuando vuestra memoria. Hindi ko nababasahin daw. Grabe, 1914, no? San Miguel, Bulacan, 1914. Ang dami pa, puro mga delay yun. Guys, naka-open naman po siya. Tignan lang natin, tabi-tabi ito. Ito, oh, viola. Ay, 1909 naman ito. Tapos may ganyan pa. 1909. Ito pa. Nilibig naman siya.
namatay siya 1940, nilibing siya. Pinanganak siya 1866. Grabe. Siguro may kayang pamilya ito. Ano? Grabe. Hindi kaya ito yung galing doon sa isang sementeryo, inilipat dito. Huh? Grabe. Ang ganda po. So guys, may nakita ko rito. Biblurred ko na lang po. Mag-ina sila. Parehas na silang magkasama sa isang libingan. Siguro baka namatay itong babae sa panganganak. Oo. At yan. Nakita ko lang dito. Namatay noong 2021. Wala, ganun talaga ang life natin. So what's up guys, eto na, nandito na tayo sa puntod ng dating ex ni Mahal. Oo, na si Jimboy Salazar, o mas kilala, ang tunay niyang pangalan ay Albert C. Guevara, o mas kilala bilang Jimboy Salazar. Oo, yung kanyang screen name. Masasabing ang claim to fame ni Jimboy Salazar ay noong makarelasyon niya si Mahal. Bagay na pinagdudahan at pinagtaasan ng kilay ng marami. Ang pakikiramay si Mahal sa mga naulila ng dati niyang boyfriend na si Jimboy. Pumanaw si Jimboy kahapon dahil sa sakit ng pneumonia. At halos bagsak na ang katawan ng singer na si Jimboy Salazar o Jimboy Albert Guevara sa totoong buhay. So siya yung naging ex ni Mahal, mga kamaster. Pero before anything else, I would like to thank kay Graveyard Pinoy TV, para po sa mga informations din na ibang nakukuha natin sa kanya, dahil siya po ay pumupunta rin sa mga puntod ng mga sikat. If I'm not mistaken, alam ko mas nauna siya sa akin na magpunta sa mga puntod po ng mga sikat. Kaya lang, yung sa akin kasi, hinahaluan lang natin to ngayon at gusto ko talagang mapuntahan din ang mga sikat na mga malaki din ang naiambag sa ating sorry guys. Ako lang kasi dito larangan po ng showbiz at politika at mga personalidad. So ito guys, itong si Jimboy, ay talagang naging jowa ito ni Mahal. Mahal, At after naman ito, maybe kinabukasan, diretso naman tayo sa puntod ni Mahal, pero inuna ko muna yung kay Jimboy guys, kasi isasama ko na lang sa vlog. Dahil 4 PM kasi nagsasarado yung Himlayang Pilipino sa Quezon City. Kinabukasan pupuntahan na natin yun. So ito lang, siya ay namatay nung July 24, 2015. Nang-isda ako sa hospital. Matagal nang iniinda ng 42 taong gulang na singer ng sakit. Ayon sa kanyang ina, laging pagod mula sa trabaho si Jimboy. Si ating miyembro ng GMA Youth-Oriented Variety Show na That's Entertainment noong 90s. At minsan na rin naging kontrobersyal nang maugnay kay Mahal. Pinanganak siya ng March 2, 1973. Ngayon, complication yata due to pneumonia, if I'm not mistaken po. Idadagdag ko na lang dyan sa screen yung ibang research at saka sa mga videos na courtesy natin from ABS-CBN, GMA. Nilalagyan po natin ng mga video courtesy yun. Hindi po tayo nagnanakaw ng video. Kumbaga, kino-courtesy po natin yan guys. Kasi syempre, property po nila. Tsaka, disclaimer po, subject to prior to copyright. Hindi po ako hindi po ito intended para sa copyright na mga videos na gagaling po sa iba't ibang YouTube channel, lalo na sa mga malalaking kilalang YouTube channel na ABS-CBN at GMA, kasi sila po, sa balita po kasi ako talaga naglalagay ng mga videos. Isinugod doon si Jimboy dahil hirap ito sa paghinga. Ito, naguguluhan. Tapos, dinala sa hospital ko. And then, okay na. Lumaling na yung pneumonia ko. Tapos, mga ilang days, nanghihina na naman ako. Sabi ko, ano to? Nagkapaalbularyo tayo. So, itong si Albert Guevara, tunay niya pangalan, ay talagang mas nakilala po siya sa pangalan Jimboy. Oo. Kung naalala niyo yung kanta na ni Mahal na
Aga, I love you, Jimboy, I hate you. Kasi naman, niloloko mo ako. Yung kanta ni Mahal at Mura ba yun? Title nyo, comment below nga. Tapos kasabay nun yung mga KK Brosas, naalala ko yun eh. Comment below kung ano ka, 90s ka. So yun lang, dinaanan lang din natin dahil magdidilim na rin, nakikita ninyo. Dito po sa San Miguel Public Cemetery, oo. Mula 1991 to 1996, 3 yung pelikula po na nagawa ni Jimboy. Muli nating sariwain ang mga nakaraan ni Jimboy. Ang aga-aga mo nag-asawa. Tignan mo ako. Binatang-binata pa rin. Lalong-lalo na kung wala kang pinag-aralan. Nandiyan ba yung nanay mo? Nasa palengke. Tayo na sa loob, bilis. Bakit ba? Ang hinaho pala niya anak niya eh. Forma lang ng forma. Dribble ng dribble. Eh hindi naman humakashoot. Na-research ko din, talagang pasok na talaga siya sa showbiz nung araw pa. Sa That's Entertainment. Kahit sino, basta't mahal ako. Sinabi din ni Jimboy na magpatingin daw sila sa albularyo dahil kakaiba nga ang kanyang nararamdaman at talagang na-diagnose lang daw siya ng sakit na pneumonia. Nanghihina daw siya at minsan lumalakas. At sinabi din niya na parang may tumutusok daw sa kanyang mga daliri. Napansin ko din na biglang bumagsak ang kanyang katawan. Pero hanggang sa huli, patuloy ang kanyang laban. Ipinagpatuloy niyang lumaban kahit hirap na siya. Jimboy noon, nagpaka-gym girl na ngayon. Naging kayo ni Mahal, Becky ka na nun. Totoo yung feelings ko kay Mahal. Although may Kahapon, masama ang loob ng naulilang nanay ng Yumao sa mga nagsasabing hindi raw sa sakit na pneumonia kundi Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS ay na ikinamatay ng anak. Yung mga sinusulat nyo, isipin nyo naman kung gaano kasakit sa isang magulang yung sasabihin nyo na hindi naman totoo. Kung totoo lang yun, hindi ako magdadamdam. Pero hindi totoo yung mga sinasabi nyo. Patutunayan ko sa anak ko, nasa langit na siya eh. Nananahimik na siya. Sa palabas nung 1995, nung Bukawe Tragedy. Oo, grabe no, yung maraming nalunod doon sa Bukawe. Yun nga, may mga nagsasabi talaga na he's not parang bisexual yata, hindi yata siya straight. Talagang nagkakaroon ng issue ng mga ganyan, di ba? Kahit hindi ka showbiz, maraming marites sa Pilipinas. Isa na ako doon, Char. Lupang ikinagulantang ng publiko ang pag-amin ni Jimboy na isa pala siyang bading. Sabay pagbabando sa kanyang nobyo. Hindi pa matagal na Tito Jo pa yung aking ang pakakasalan ako. Sana totoo, hindi showbiz. Jimboy, Kasi nasa Singapore po ako noon. Chat-chat kami. Then sabi niya sa akin, baka may makita daw po akong iba doon. Then sabi ko, sige to prove. Iset na natin, magpapakasal tayo. next year ang kasalan. Diwata po siya, so siguro ano na lang ako. Tapis. Diwata ka dyan. Lalo ka na daw. Kung ano, matutuloy tayo sa kasal, aalagaan kita. Alam mo ka, Master, yung kahit pakiramdam niya, hinang-hina na siya, tinuloy niya pa rin yung paglaban, oo. Dam kay Jimboy ang paglaban niya sa kamatayan. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya ko, no? Kaya ko, so. Kaya ko. Kaya ko. Kaya ko, no? Ayaw ko. With your prayers. Kakasakit ni Jimboy ang nagsilbi raw daan upang magkaayos sila ng kanyang ina. Ko, na ikaw ang kailangan ko. Kasi tatay, hindi ko masikaso. Masakit. Nananalig ako sa Diyos na kaya pa to kasi may mga time na malakas ako eh. Kumbaga, naging example din si Jimboy ng isang pagiging matapang na kahit sabi mong walang-wala na, yung sabihin mong
katapusan mo na, meron ka ng napakalubhang sakit, hanggang sa huli lumaban pa rin siya, sabi niya lalaban siya. Kaya lang, talagang bandang huli is hindi na siguro kinaya ng katawan niya, pero yung kanyang puso at dedikasyon, yung isip niya para sa pamilya niya ay talagang lumaban siya. Muli, maraming salamat kay Albert Guevara aka Jimboy. Kahit hindi mo siya ganong masyadong sumikat or what, pero napasaya pa rin niya ang maraming Pilipino, mga kamaster. Tagal mo sa akin si Jesus Christ. Ilang salamat talaga yun. Dahil dati siyang kasamahan sa Dance Entertainment, nung Philio Salazar pa lang siya. Nakiramay din si Master Showman Herman Moreno. Sa Martes ililibing si Jimboy. Magkakalaman mawala si Jimboy ngayon. Pagkapunti Panginoon, yun ang So ito na guys, parang may tao. Teka, paalam tayo. Ay, ayun. Hello po. Hello po. Master Gun. Teka lang, kalma. Ako lang to. Nauna pa ako mag-vlog, bakla? A few moments later. Oo, medicine box nga. Tama, nakakita ka nga. Sa'yo. Sabi mo kahoy eh. Ba't ano ba sa cross? Na cross, oh. Ba't may nakasabit din? Alam niyo mga master, gustuhin ko ba na mag-overnight dito? Matapos or bago mag-Halloween ay talagang pangako ko sa inyo na bibigyan natin ng kasunod ang vlog na ito sa ibang lugar naman to. Sa ibang lugar naman. Lagi po naglalakad na experience ko dito. Pero nga niya makita dito. Yun nga yung narinig namin. Iba po yung patak ng tubig, ano? Di ba yun? Yung ano naman, parang alam nyo pa parang tsinelas? Oo, na malapit sa'yo. Pero wala. Oo, delikado. Tapos yun lang, bukod dun sa naglalakad naririnig nyo. Ano pa yung nakita nyo? Yung Bukod minsan dun. naman, nung minsan na experience ko yung apoy. Dito. Saan tel mo? Oo, apoy talaga.